Magandang tanghali sa inyong lahat, Academy students! Yun. Yan. At salamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa ating pong programa. Once again, welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, to our international viewers, a blessed day sa inyo pong lahat at sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating pong programa. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang ating pag-uusapan. Maganda ang ating magiging talakayan. Sigurado ko wala na makakapigil dito. Maliban na lang kung papaluin ulit ni Sir Romero yung live streaming table natin dyan. Isang palo lang katawa dyan, shutdown tayo ulit lahat. Well anyways, ay magandang tanghali po muli sa lahat ng ating mga kapatiran. And of course, sa ating mahal na pastor who is the executive producer, the director of this program, Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo. At si Pastor Hill ay pangkasalukuyang pinapaayos ang kanyang sasakyan. Dahil naka-schedule sa kasa ng Ford. Kaya dinala niya po doon. Ano po? So once again ay magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng area, north, south, east, and west corners of our church. Magandang tanghali po sa lahat ng area leaders. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tatay, mga nanay at mga young people na sumusubaybay ngayon, magandang tanghali po. And of course, sa aking pong area, sa Southeast family, magandang tanghali sa inyong lahat. Sa ating mga Southeast Prayer Warriors, Ma'am Joanne, share nyo na po yung link sa kanila. At maganda ang ating magiging talakayan ngayon. And of course, para sa mga tatay, mga men rescuers, yan, magandang tanghali din po sa inyo. At sa Chosen Generation, mag-aral kayo ng maigi. Okay? At ganun din po sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, and si Baby LG na napagod sa pagbabasa kaya natulog na lang ulit. Kasi naman daw nakita ko yung video na sinend ni Shobe, tumatalon-talon pa siya Yun. After ng tulog. Pero nalasing ata doon sa sa solvent na nilagay ni Sir Alex sa bubong. Pumasok sa bahay. Pero naman, buti may mga exhaust pa naman tayo doon. Alright? So, again, magandang tanghali po sa lahat. Very exciting ang ating po magiging programa ngayon. And of course, ay kasabay ng ating pag-introduce sa ating co-host ay yung nakaraang bisita natin ngayon. Ay salamat sa Panginoon ay nandito po sa ating pong studio. Kaya hayaan ko si Ma'am Cynthia ang magpakilala po sa kanya. Ma'am Cynthia, magandang tanghali po. And please introduce our visitor po ngayon. Salamat po. Opo, magandang tanghali po muli sa inyong lahat. At nandito ang The Baptist Lunch na kung saan ay tatalakayin natin ang mga issue ng mga kananayan. Siyempre, hindi lang mga nanay ang nanonood ngayon. Marami na rin ako nakita. At una na, nakita ko si Ma'am Chona. Siyempre, yung mga taga Batangas. Magandang tanghali sa inyong lahat diyan. Kamusta naga kayo diyan? At siyempre, yung ating mga regular na viewers. Nakita ko rin si Ma'am Flor Solomon. Hello, Ma'am Flor. Ganun rin po, syempre, nandito rin po, nakita ko rin po yung aking kaibigan. Hello, Gemma. Dati ko tong kasamahan sa trabaho na sabi ko, tune in ka. Wife din siya ng military officer at talagang sumusubaybay siya sa atin. Hello, Gemma. Keep on tuning in. At sana ay mapuno namin yung mga, minsan na mga kapag kikwentuhan tayo, ma-fill in yung mga questions dyan. At saka kung meron kang comment, huwag kang mahiya na mag-comment. At sapagkat masasagot yan, tetry na sagutin ni Sir Maki, syempre. At syempre, binabati ko rin yung mga taga-CBBA dyan na talagang nag-countdown sila. Napakasaya namin talagang every time na mag-i-start tayo, kasabay sila yung count natin na 10, 9, 8. Tapos may kasabay pa yung palakpakan, kaya nakakapag-ignite lalo sa amin, nakakapag-encourage sa amin. At ngayon, walang makakapigil, ano man ang mangyari, dati ay karamdaman
nagkaroon din ng power failure sa atin nung last time natin dito naging bisita ang ating kasama ngayon, si Ma'am Alma Patricio, member ng Salapungan. Hayaan po natin siyang magsalita ngayon. Asawa po siya ni Commodore Patricio. Amen. Thank you. Hello po. Thank you po, Ma'am Siang. Good afternoon po, Sir Maki. Good afternoon po sa lahat po ng ating mga nakakapanood at nakikinig ngayong tanghali. Finally po, andito na po ako sa TBL. And binabati ko po yung aking pong mga churchmates dyan sa Lapungan po, sa pangunguna po ni Pastor Louie at ni Ma'am Tess. Magandang tanghali po sa inyo. And stay put lang po kayo, makinig po kayo. Magandang hapon po, ay tanghali po ulit. Amen, amen. Magandang tanghali po muli sa nag-send po ako sa GC ng mga pastors. Sabi ko, Salapungan represent. Yan. Kaya sa lahat po ng mga members ng Salapungan Tarlac under Pastor Louie, magandang tanghali po sa inyong lahat. And salamat sa Panginoon na sabi ko nga po, nagkasama-sama tayo ngayon. At dahil nung nakaraan, grabe ang yun yung may malakas na hangin, lahat. At may bagyo, kaya hindi natin alam kung saan galing. Actually, sabi nila, meron daw kapapasok lang sa par na bagyo. Pero salamat sa Panginoon ay patuloy po tayo iniingatan. Maganda po ang ating pinag-uusapan ngayon, and katulad ng ating mga nakaraang topic, it is all about how to be a wise woman. And lagi ko nga po sinasabi sa inyo, kahit doon po sa Father's Edition, there is no perfect wife, perfect husband, walang perfect mother, walang perfect na asawang lalaki. But tandaan nyo po, you can be a godly mother, you can be a godly wife, you can be a wise woman. No, yan po ang tinuturo. And in the Bible, napakaganda ng mga bagay na matututunan po natin. And kaya nga ngayon, tayo po ay nag-i-invite ng bisita because by the grace of God, ay maririnig through their testimony. Alam nyo, nung nakaraan, no, pasensya na po pala, nabanggit ni Ma'am Cynthia ito sa akin kanina, sa mga naghahanap ng programs po natin ng mga nakaraan, ay pag hindi po na kukumpleto or napuputol, ay dinidelete po natin yan sa kadahilanan na gusto po ng ating mahal na pastor, ay mapanood yun ng buo. Yung talagang hindi kayo mabibitin. Di ba? Kaya nakaraan, sa lahat ng mga nakapanood, pansamantala nung nakaraan, makikita nyo through hearing the testimony of Ma'am Alma, makikita nyo po yung paggabay ng Panginoon. Kaya ngayon, itutuloy natin yan. Ano po? Itutuloy natin yan. And mamaya, meron po akong i-share po sa inyo na isang mother or isang asawa sa Bible na kung saan napakaganda ang kanyang ginawa. I don't know, maybe some of you ay hindi siya kilala sapagkat medyo maikli lang yung istorya niya sa Bible. Alright? Pero mamaya natin pag-usapan. Kaya sa lahat ng mga nanay dyan at mga asawang babae, share the link, tag the names of your friends and relatives upang maging pagpapala po tayo sa kanila. And once again, bago ko ipasa kay Ma'am Cynthia, disclaimer alert muna tayo ulit. No po? Ang hangarin po ng programang The Baptist Lunch ay para matulungan ang bawat isa. And we're not here to condemn people. We are here to be a blessing, no po? At we're not after for our own opinion. We're not passing to you our opinion, but we're going to encourage you using the Word of God. At sa biyaya po ng Panginoon, ay ang aming po panalangin ay matanggap nyo po ito na meron po bukas na puso at bukas na kaisipan. It's not about religion. Wala pong patungkol sa religion. Kung may mga bisita po tayo dito na nanonood ngayon, maring this is your first time na ma-share ng link at mapanood po ito. No? This program is not about religion, but it's all about biblical education. Ano po? Kaya this is a Mother's Edition, kaya para sa mga nanay na nakikinig po dyan, wala po kaming ibang hangarin po sa inyo, kundi matulungan po kayo sa pamamagitan ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya lahat ng maririnig nyo po dito, it's not scripted, pero ito po ay lahat ay patotoo na kung saan nanggaling sa salita ng Diyos. Alright? Kaya just sit back, relax, and enjoy watching your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Ma'am Cynthia. Thank you, Sir Maki. Yung ating reference ngayon na sa Proverbs 14 verse 1,
Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Ang pagiging isang babae ay sa akin talaga, isang pagpapala. Tapos maging isang ina pa, ay pambihira. Kamakailan lamang meron akong narinig na kwentuhan na patungkol sa patutuo ng isang lalaki, isang ama ng tahanan, kung paano niya na-witnessan yung panganganak ng kanyang asawang babae. Kaya sabi niya, grabe, ang pagiging isang babae talaga, yung paano ginawa, kinreate ng Panginoon na isang babae na magbe-bear ng another nilalang sa kanyang tummy hanggang ipanganak niya, hanggang lumaki, ang gabay natin, andyan lagi bilang isang ina. Ngayon, sa pagiging ina, syempre, bago tayo naging ina, meron muna tayo naging asawa. Pambihira. Yan yung pinakauna natin. Meron tayong asawa. Bilang isang wise woman, meron tayong asawa na kung saan lagi nating nakakasama. Lagi nating binibigyan tayo bilang isang Kristiyanong babae, iyan yung binibigyan natin ng pahalaga, yung pagkakaroon natin ng isang asawang lalaki na kung saan may tunay na pagkatakot sa Panginoon. Pero paano kapag yung asawa natin, hindi natin kasakasama doon sa tama nating pananampalataya? Marami tayong ina ngayon na magpapatotoo. May mga ina na talagang sasabihin nila na mabuti ka ba yung asawa mo, kasakasama mo sa pananambahan, sa pananampalataya. Pero paano kapag yung asawa mo kaya ay wala sa tamang pananampalataya? Syempre napakahirap niyan, para kayong tag of war, di ba? Kaya kung paano natin dadalhin yung ating mga anak. Kaya itong programang ito talaga ay ginawa ng ating mahal na pastor, pinag-isipang maigi para yung mga ina ng tahanan ay magkaroon ng hugot. Magkakaroon ng reference na kung saan yung mga nagiging guest natin, akala nila sila na, yung mga manonood natin ngayon, akala nila sila na may pinakamabigat, pinakamahirap na pinagdaraanan, pero may maririnig sila na isang patotoo na same thing, ganun pala, at mas mabigat pala yung kanyang pinagdaanan. Paano kaya yon? Kaya pakinggan natin si Ma'am Alma na kung saan talaga nung last time, sabi ko pambihirap, kahit yata isang buwan na i-guest natin, hindi mauubos yung pagpapatotoo. At bago po kami kanina nagsimula, marami po siya talaga. Ang dami po na nabe-bless ako kung paano sila nagsimula, kung paano yung kanyang asawa si Sir June ay nagkaroon rin ng tamang pananaw, tamang pananampalataya. Sige po ma, paano po kayo nagsimula ni Sir June? Okay po. Amen po. Gaya po lang nasabi ko last time is ako po at yung dalawang son ko is tumanggap po sa Panginoon 2001. Diyan po nung time na lumipat kami from La Union to Tarlac, and naging kapitbahay po namin sila Sir Armand Rico and Ma'am Janet. So sila po yung nag-disciple sa amin actually. So from isang church, okay lang po ba banggitin? Meron po kaming church na in attendance. Actually, si BBC din po siya sa Tarlac. And then, yung dalawang son ko po kasi is napasama one time dito sa Balikatan nung maliliit pa po sila. And nung nandito sila sa Balikatan, nasubukan po naming mag-attend ng service dito sa CSI. So, 2001, yung buong 2001 to 2007, sa Tarlac po kami until nung si Sir June naman is na-assign sa PMA that time. And, pero hindi pa po kami nagpapabaptize that time. Kasi, para sa akin, nung time na nagjo-join kami sa Baptist Church, hindi po namin nakakasama si Sir June. Kasi pag dumarating siya, doon po kami sa kabilang church. Pero kami po, pag wala po siya, kami po mag-iina, dito po kami sa CBBC nagjo-join. Until such time na nung na-assign po siya sa PMA at nakilala po niya si Pastor RJ. So, basically, parang si Pastor RJ yung naging mentor niya sa kanyang spiritual na buhay. So until one day, bigla na lang po siyang nag-message sa akin na,
Mami, pag uwi ko next weekend, magpapabaptize na tayo, sabi niya. So, para sa akin po, answered prayer siya kasi the whole time for 7 years na pinagpipray ko sa Panginoon, Lord, kung nasa tamang church po kami ng aking mga anak, hipuin mo po yung puso ng asawa ko na sana siya mismo makita po niya yung pagbabago sa aming mag-iina. Kasi nakita po ni Sir Jun yung mga anak namin na natututo pong mag-pray and kumakanta po ng mga worship song. So, dati hindi po kami nagpipray bago kumain. So, doon po talaga natuto yung mga anak ko sa until yun nga po, nagsabi siya na magpabaptize. So, nung nagpabaptize na po kami ng March 2007, that is the same year na si Pastor Louie po is na-send out sa Lapungan. And nagsabi po si Sir, na-invite po ulit kami sa Salapungan ni Ma'am Janet na isama po kami. And from there, sabi ni Sir Jun, lipat na lang tayo kay Pastor Louie for obvious reason siguro. So, yun po. So, nag-start po kami kay Pastor Louie nung nag-uumpisa pa rin po siya. So, talagang nakita rin po namin yung pag-grow ng church sa Salapungan. So, kasama po kami ni Pastor Louie sa church hanggang sa ngayon. And then, dumating din po yung time, ako if I may just share, ma'am, sir, na noon po kasing dalaga ako, sabi ko, may mindset na po ako. May mindset na po ako na sabi ko, pag ang prayer ko sa Panginoon, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapangasawa, ang hiling ko po sa kanya is, bigyan niyo po ako ng isang guy na responsable at walang bisyo. Yun lang po talaga, specific, yun lang po talaga yung prayer ko sa kanya. And so, nung nakilala ko po si Sir Jun, ako po nag-work na. Si Sir Jun naman was estudyante pa sa labas. Papasok pa lang po siya ng academy that time. So, nung nakilala ko po siya, hindi po siya yung tinatawag natin na love at first sight. Kasi hindi po siya kagwapuhan that time. At least. So, sabi ko, hindi siya. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako makikipag-boyfriend na just to say na may boyfriend lang. Kundi gusto ko, kung makikipag-boyfriend ako, is somebody na mapapangasawa ko na rin. Hindi ko po pinangarap na magbilang. Opo. Ma'am, that time, ilang taon po kayo? Nung na-meet si Sir Jun? I think 21 yata and he was 20. Mas ahead po ako sa kanya ng 1 year, ma'am. Nung nagkakilala kami. Estudyante pa po siya noon. Pero ako nag-work na po ako. Opo. So, to cut the story short, is nung naging kami na, sabi ko sa kanya, kung ako magiging boyfriend mo, kung ako magiging girlfriend mo, wala akong pangarap na makipag-boyfriend lang. Gusto ko yung mapapangasawa ko na. Diretso na. So, and sinabi makikipaglaro-laro. Yes po. So, sinabi ko din po sa kanya na kung ako yung mag-isip ka, kasi kung ako yung mapapangasawa mo, gusto ko, pag ako nag-asawa, gusto ko maging full-time housewife. Yeah. Hindi ko po talaga pinangarap na maging career woman. Talagang gusto ko po maging housewife. And marami po akong may 4 or 5 points na hiniling sa kanya. Wow. Kasi yun po talaga mindset ko ever since na makapangasawa lang somebody na responsable at walang bisyo. Pero may bisyo po kasi siya. Ayun nga po, tatanong kayo. Ibig sabihin, may bisyo po siya nung manligaw. May bisyo po siya nung nakilala ko. So, ang sabi ko sa kanya, dahil andyan na yan, bisyo mo na yan, I have to accept. Pero, wag mo akong uutusan, bumili ng sigarilyo o ng alak mo. O kaya, nung magiging anak natin, wag mo kaming uutusan. So, the whole time po na mag-asawa kami, ma'am, talagang hindi po niya kami inuutusan bumili. And bawal po, yes, salamat naman po kasi inano niya, tawag dito, nirespeto naman po niya yung ganon. At saka yung isa na sabi ko sa kanya, pag may bisita ka na smoker, hindi pwede sa loob ng bahay. Kasi hindi po ako pumapayag. Ako po yung may bahay na may asawang naninigarilyo, pero wala pong ashtray sa loob ng bahay ko. Kaya po, hindi pwede sa loob ng bahay. Kung may bisita pa, ay may bisita siya, sa labas lang po talaga sila. So, isa po yun sa mga hiniling ko sa kanya. And then the other one is,
wag na wag dadapo ang anumang parte ng katawan mo sa anumang parte ng katawan ko para saktan mo ko. So, isa po yun sa mga, isa po yun. And then the last one is sabi ko sa kanya, if ever man, sabi ko kasi alam ko naman na hindi natin alam kung anong mangyari. If ever man na may magawa ka outside marriage, please let me know kung pagkatapos. Gusto ko, ikaw mismo yung, parang imposible, ma'am, di po ba? Pero mama, out of curiosity, sabi nyo, ayaw nyo ng yung may bisyo. Tapos, hindi kayo na-attract sa kanya dahil hindi kagwapuhan. Ano po yung nagustuhan nyo kay Sir Yes, Jun? ma'am. Kasi, sa totoo lang po, hindi po ako tumatanggap ng mga manliligaw na kapwa ko estudyante or yung walang, basta ang sabi ko sa sarili ko noon, dapat ang manliligaw ko, mga professional na. And that time po, mga kasabay ni Sir John, hindi naman po sa pagmamayabang, may itsura naman po tayo. nung Kita pa naman hanggang ngayon, mom. Pogi naman si Aljon, ma'am. Pogi si Aljon. Yung anak na lang. So, Hindi, ibig sabihin, nagmana kay ma'am. thank you po. So, sabi ko sa sarili ko, again, sabi ko nga mindset talaga para sa akin na hindi ako tatanggap ng manliligaw na hindi professional. So talagang during that time, may kasabay siya ng mga professional din, pero siguro hindi ko lang nakitaan na porsigido sila. And also sabi ko nga, pinag-pray ko po talaga yung mapapangasawa ko. Kahit na po during that time na hindi pa po ako Kristiyano, pero prayerful na rin po kasi ako noon, nung kabataan ko hanggang sa magdalaga. So nung nakilala ko po siya at nakita ko po siya na porsigido siya, ang hiniling ko sa Panginoon, kasi nung nagkakilala kami, umalis ako na hindi nagpaalam sa kanya. Nagpa-assign ako sa, and that time nasa academy na siya, nagpa-assign ako ng Legazpi. Wow. So hindi ako nagpaalam sa kanya kasi sabi ko parang hindi naman seryoso kumbaga para sa akin kasi bata siya tapos hindi nga siya pogi that time. Sir Jun! Hello! So, nung nasa Legazpi po ako, hindi po niya alam na nasa Legazpi ako. Nalaman na lang po niya sa isang kaibigan ko na nandun ako. So, bigla na lang po siya dumating sa Legazpi, tapos tumawag siya. That was yung first break niya, summer break niya from the academy. Sabi niya, puntahan mo ako dito sa isang restaurant doon sa Albay, sa Legazpi na, puntahan mo ako dito kasi kung hindi, maglalasing ako dito, magwawala ako, sabi niya. So, I was in the office that time. Sabi ko, bakit nandito ka? So, yun na, pinuntahan ko siya. Tapos yun na, so doon na nagsimula yung aming love story. And sabi ko, ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, kung talagang seryoso to sa akin, mag-e-effort siya. Napuntahan ako. And pagpunta niya, dapat may white roses siyang dala. Wow. So, parang those are the signs na hiningi ko sa Panginoon. So, nung sabi ko, hindi siya yung prayer ko na walang bisyo, pero siya yung binigay. Pero eventually, salamat sa Panginoon, eventually, nawala po yung bisyo niya, nawala po yung paninigarilyo, nawala po yung pag-iinom niya. Opo, nawala po yung bisyo na wala pa rin, hindi pa dito kayo sa... Nasa CBBC na po kami, ma'am. Amen. So, kasama Yun na po rin yun pala. sa pinag-pray ko talaga. Amen. Kaya nga, sabi ko, talagang mapapatutuhanan ko na ang prayer, sinasagot ng Panginoon sa tamang panahon niya. Man. Opo. Meron po... Sabi ni Ovi, ma'am, gwapo naman daw po si Daddy sa pictures. Ayun lang. Opo, habang tumatanda siya, gumagwapo talaga. Ayan, yun yung maganda. Ibig sabihin, Bawi. magaling kayo mag-alaga. Opo, para yung libay sa'yo, habang tumatagal, nagiging mas matibay. Ay, ma'am, bilang isang asawang babae, meron po, may naputol kayo noong magandang istorya na patotoo na may approval naman ni Sir Jun. Yung mga pinagdaanan yun talagang bilang asawang babae. May babahagi po ba kayo mabigat, subalit pagpapala ng Panginoon na nalampasan lahat to dahil sa inyong maayos na ugnay sa Panginoon? Ako po kasi, ma'am, talagang sabi ko nga is gusto ko maging plain housewife. So, talagang pinanindigan ko, lalo na kasi alam kong military nga siya, so lagi siyang wala. So, most of the time wala siya. By the way, if I may just share din, yung 31 years po namin na mag-asawa,
kung bibilangin ko po yung araw na kasama po namin siya, siguro may 2 years or 3 years lang. Mas madami po talaga yung panahon na hindi ko siya kasama. So, talagang Ibig sabihin, mag-isa kayo talagang nag-rear ng inyong mga anak. Yes, ma'am. Apo. Ako lang po talaga. So, So, sir, ma'am, pag yung napapalayo si sir, syempre, wala naman kayong kutob-kutob. Syempre, lumalayo ang lalaki for every... alam niyo po, ma'am, sa totoo lang, ni Katiting wala. Wow. During Wow. those time. As in, Man. talagang wala po. Kaya nga sabi ko, hindi ako pag may sinasabi sila na, dapat puntahan mo. Kasi hindi po talaga ako sir sumasama sa field. Hindi po niya ako sinasama sa field. Kasi sabi niya, hindi ka magiging komportable doon. Man. Bilang army nga po siya. Hindi sa biyaya po ng Panginoon kasi si Sir John, hindi naman po siya yung tipo ng official na feeling entitled. Wow. Alam niyo po Amen, yun, amen. if you know what I mean. Man. So, hindi po talaga ako sumasama. Talagang nilagay niya kami sa isang lugar na talagang ako lang. Pero, salamat po sa gadget, sa mga gadget. Kasi nung nagkaroon ng gadget, that's the time na nagkakaroon po ng mas andun yung communication. And then, andun din po yung, ako lang papasalamat ako doon sa isang program ni Pastor Louie na kung saan kaming lahat ng members is binigyan niya ng time para mag-pray as in round the clock. So, ang kinuha kong time namin na mag-asawa that time is 10 o'clock at saka 11 o'clock ng gabi. Magkasama po kayo. Yes, ma'am. Opo. So, ang ginagawa ko po, pag 10 o'clock na, may message ko na siya. Sabi ko, Dad, prayer time natin. Kasi kaya ko po kinuha yung time na yon kasi nga may trabaho siya. So, ina-expect ko na by that time is nasa barracks na siya. So, lagi pong remind ko siya, Dad, prayer time natin. So, ang ginagawa po namin, pag nasa barracks na siya, nagpipray po kami ng sabay. So, malaking bagay po yun sa amin. So, kung yung sa going back sa question ni Ma'am Chang na nagkaroon kami ng malaking, kagaya rin po ng ibang couples, dumaan din po kami sa problema. May mga pinagdaanan din po kami and if you can think of any worse problem na pagdadaanan na mag-asawa, na pagdaanan po namin yon. And dati po nung panahon na yon, talagang sinarili ko po siya for how many years? Sinarili ko siya kasi sabi ko ayokong mawala yung respeto lalo na ng family ko. Ayokong mawala yung respeto ng mga kapatid ko sa kanya kasi nga kilala nila siya as mabait naman po talaga siya. So, nung time na nagka-problema kami, sinarili ko siya. Pero during that time na nalaman ko, sabi ko nga the last time, ginather ko yung aking mga anak, maliliit pa po sila noon. Kasi ako po kasi ma'am, hindi ko po kayang itago pag galit ako. As in talagang makikita mo sa akin na galit ako. So, ginather ko yung mga bata sa room and I told them na may nagawang mali yung daddy nila, ganyan-ganyan. So, nagtanong ako, anong gusto nyong gawin? Ganon. So, Saglit lang po. Paano niyo po nalaman yung ganong problema? May nagsabi o siya mismo? kasi ma'am, kay Sir Jun at saka sa mga anak ko, may access ako sa mga phones nila. As in talaga sa social Sabi media. na, kailangan dapat alam eh. Social media account nila at saka sa mga email nila during that time, may access ako. So, sorry Dad, pero kailangan kong sabihin para maging inspirasyon tayo sa iba. Amen. Opo. So, pero wala po talaga ni Katiting, walang Suspicion. wala akong naiisip. Opo. Just so happen, nakita ko sa phone. Hindi nyo naman inopen para lang imbestigahan. Talaga lang hindi normal talaga kasi lang. normal na ako na Opo, nag-open ng phone nila eh. Nag-pop out lang. Nag-pop up na may message. Tapos, sabi ko, merong something. So, lumabas ako. Sa sala sila mag-aama. Sabi ko, Dad, mamaya usap tayo. Sabi ko. So, kalma pa rin ako. Tapos, nung gabi na, yun, nung nasa room na kami, usap na kami ganyan. Tapos, ang good thing, Ma'am Chang, is hindi siya nag-deny. Alam mo yun, yung right there and then na nahuli ko is umamin siya and nag-explain siya. Ako naman po, naniniwala na honest siya sa sinabi niya kasi buong buhay namin na mag-boyfriend hanggang sa mag-asawa kami hanggang during that time na may naging problema is alam ko naman sa sarili ko na naging
ano siya, naging Sincere. sincere naman siya. And alam ko din na wala lamang pong nangyayari. Kaya sabi ko nga, wala ni katiting akong pagdududa. So, nung nangyari yun, siyempre, masama po yung loob. Pero kalma pa rin. Galing. That time po, nag-church na po kami. Yes, okay. ma'am. Kaya So, talagang somehow sincere meron na po kayo. ako natututunan na konti. Application ng pagiging Yes, ma'am. wise woman na yan. So, dahil nga, kaya ako ginather yung mga anak ko that time, I don't know kung maalala po lang ang mga anak ko. Kaya ako ginather yung mga anak ko that time. Kasi sabi ko nga, hindi ko maitatago yung emosyon ko. So, sinabi ko sa kanila na may nagawa si dad, ganyan, ganyan. Yung panganay at saka yung si ate umiiyak, yung panganay tahimik. Yung second son ko ang nagsalita. Mga ilang taon po noon yung mga bata? Siguro mga 14 something, parang high school na siya. Grabe. Oo. Tapos alam niyo po ang sagot niya sa akin, ma'am. Sabi niya, "Mami," sabi niya, "kung may nagawa mang mali si daddy, hindi ba dapat na patawarin mo at bigyan ng chance? Kasi kung si Jesus Christ nga pinatawad lahat ng kasalanan natin, siguro naman dapat lang nabigyan natin siya ng pagkakataon din na i-prove yung sarili niya." Something like that. So, sabi ko sa sarili ko, unang-una, gusto kong i-keep yung family ko. Kasi yun naman talaga yung gusto kong mangyari. Maging buo yung family ko. At the same time, naniniwala ako na hindi naman talaga siya ganong klaseng tao. Yung, alam niyo yung tipong, oo, hindi yung kumbaga magpaiba-iba ng alam niyo na po. So pasalamat lang din po ako na naging honest din po si Sir June that time, and ayun nga, nakita ko naman po yung remorse sa kanya. So from there, masasabi ko na ang Panginoon is naging mabait po sa amin kasi hindi po niya hinayaan. At the same time, lalo na po sa akin bilang isang nanay na kasi nung time na gano'n, parang andun yung paninisi na ginawa ko naman lahat. Naging what do you call this? Naging ulikang may bahay naman ako. Tapos biglang gano'n. Pero sabi ko nga, ang ko talaga is to keep my family. Kasi wala naman, yun naman talaga yung goal ko sa buhay, ang magkaroon ng isang pamilya. And again, sabi ko, hindi naman talaga siya ganong klase. So, in short, nabigyan namin siya ng pagkakataon na i-prove yung sarili niya. And sa totoo lang, ma'am, for 31 years ngayon, masasabi ko na yung pagmamahal is andoon. Yung talagang mas ini-enjoy namin yung isa't isa ngayon bilang mag-asawa. And lalo pa pong mas ini-enjoy namin nung nakabalik po kami sa church kasi for some time nawala po kami sa church. And nagpapasalamat ako na ngayon po sa estado po namin is masasabi ko na ang Panginoon is kasama po namin. Amen. Kami po, buong family except for the second son na nasa training ngayon is nasa church, may kanya-kanyang ministry. And talagang masasabi ko na napakabuti ng Panginoon sa amin. Saka, also gusto ko rin po i-share, ma'am, na si Sir June, nung panahon, I think nasabi ko that last time, nung andun kami sa anniversary ng kay Sir Bernard sa Navy. At that time kasi wala na sa church yung panganay namin, nag-backslide na siya, hindi na namin siya nakasama for how many years. Eh, niloloko po ni Sir Dexter si Sir June na sabi niya, mag-enroll na daw sa PSS, ganyan-ganyan, sa tapos, ma'am, sabi ni Sir RJ. So, ang sagot ko kay Sir RJ, pwede sir, kung yung inumpisahan ng anak, tapusin ng tatay, di mas mainam. So, hindi ko po talaga ina-expect, sir, ma'am, na mag-enroll po siya sa Bible School. At higit sa lahat, hindi ko ina-expect na ganun siya maging ka-active sa kanyang, sa ministry sa church. And nakikita ko po talaga ngayon na yung pagpapala ng Panginoon sa buhay niya at sa buhay namin bilang isang family na ginagamit po siya ng Panginoon. In fact, every Sunday po in the morning, hindi po pwedeng hindi kami aalis ng bahay ng 7:30. Wow. 8:30 po yung service namin.
Pag sinabi niyang 7:30 alis ng bahay, pag yan sumakay na ng sasakyan at nasa taas pa kami at siya nagpaandar na, umiinit na yung ulo ko. Kasi po talagang, alam mo yun, di ba pag nanay ma'am talagang, hindi ka magkanda o gaga kasi ang dami Sakto mo. po, pares tayo. Ganyan po. Sila, dadalhin lang sarili. Tayo, hindi tayo makaalis na yung may naiwanan Yes, ma'am. tuwalya na nakasabit, mga damit. So, ganun po. Naging ano na po namin yun. Every Sunday, 7:30 dapat nasa sasakyan na umaalis na ng bahay. Amen. And every weekend, we see to it na wala kaming ibang appointment kundi nasa church kami. Amen. Unless na very important talaga na hindi pwedeng sabihin na hindi pwede. Atendahan. So, opo. pero as much as possible, talagang every weekend nasa church po kami. Every Sunday nasa church po kami buong family. So, yun po. Amen. Amen. Alam niyo po, napakaganda ng story. Thank you, Ma'am Alma. Napakaganda po ng istorya ni Ma'am Alma at ni Sir Jun. And sa lahat ng mga nanay, I do believe that this encouraged you po to all the mothers and the wives that are listening right now. That walang imposible kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos. No po? Katulad nga, alam nyo, natuwa po ako dun sa part na sinabi niya na wala po kayong ibang ginagawa, kundi ipanalangin lang yung gusto nyo para kay Sir Jun. No? At alam niyo po ba, there's one story, nung nakaraan pa actually sa totoo lang natutuwa po ako sa ano ng Panginoon. Di man po kami nakapag-usap ni Ma'am Alma kasi si Ma'am Cynthia ang nakikipag-usap kay Ma'am Alma eh. Pero alam niyo po ba, last nung guesting ni Ma'am Alma dito, same din patungkol sa nabasa ko po na sabi ko kasi lagi po tayo nagpi-pray sa Panginoon to give us wisdom para may masabi tayo dito sa Baptist Lunch at para maging blessing tayo. Sabi ko, tugma yung sinasabi ni Ma'am Alma sa sasabihin ko. Tapos, and then, naputol tayo, nakat tayo as in talagang na power shutdown, lahat, electricity and everything, lahat yon. So, hindi tayo naka-recover last time. And then, ngayon naman, ganun ulit. Si Ma'am Cynthia kausap. Then, by the testimony Ma'am Alma, nakita ko po mga kapatid talagang pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng wisdom kung paano gawin ang isang bagay, Diyos ang magdadirect po niyan. Katulad po, there's one story in the Bible. She's not that famous na babae. Kung kilala niyo po si Abigail. Okay? Si Abigail yung asawa po ni Nabal. Asawa ni Nabal. Maikli lang. Actually, it's a one verse lang sa book of 1 Samuel chapter number 25 verse number 3. Doon nyo lang siya makikita. Isang verse lang siya. Like other stories, talagang mambira, makikita mo. But she became well known for one thing that she did. Alam niyo po, the characteristic of Abigail at ng asawa niyang si Nabal, sobrang salungat. matindi ang istorya nito ni Abigail, no? And basahin ko lamang po dito para may reference lang tayo. Sabi po dito ng Bible, the book of 1 Samuel chapter 25, verse number 3. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. But the man was churlish and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. So makikita niyo po dito, now, based on the text that we've just read, grabe ang pagkasalungat ni Abigail at ng kanyang asawang si Nabal. No, pero alam niyo po ba, dito po makikita natin na ito pong si Abigail, hindi man siya, sabi ko nga, hindi man siya kasing famous ni Naomi, ni Hannah, ng ibang mga babae sa Bible. But nakakatuwa po kasi dito po si Abigail, although siya ay nakapangasawa ng isang wealthy na tao, no, si King Nabal, pero si Abigail po combined her wisdom and her wealth to appear before an enemy, to plead. Ito po yan the story is to plead for the safety of her husband's household. Kasi dumating sa storya, mga kapatid, na dahil sa evil doings ni Nabal, gusto siyang bawian ni David. Di ba? Nandoon yung pag-revenge siya. Pero tinan niyo po kung sino yung humarap
kay David. Diba? Kung sino yung humarap kay David, pambihira. Kung ikaw ay babae at nabalitaan mong gustong mag-revenge ni David, mag-isip-isip ka bago mo siya harangin. Because David is a man of warrior, a man of war. Napaka-warrior nito ni David. Hindi nga kinatakutan si Goliath eh. Hindi nga kinatakutan yung lion and the bear. Eh sino ka pa taong haharang sa kanya? Di ba? Kaya nga makikita nyo po, sabi nila, o tinan mo, ang nagpapatumba sa mga tipo ng lalaki, babae na naman. Kalimutan yung storya na yon. Ibang istorya ito. Ang gusto ko pong makita dito ninyo, yung katapangan ni Abigail. Bakit po? Ano po ang nasa isip ni Abigail? The safety of her husband's household. Pag sinabi nating household, it's the house itself. I'm talking about the family at lahat ng nasasakupan. Akalain nyo, haharap ka sa isang man of war. Di ba? Ikaw ay babae. Hindi ako nabababa ng babae. Ano po? Pero kung iisipin mo yung kakayanan mo, compared sa man of war, ay boy, wala kang pwedeng magawa. Eh si David, buo ang loob niyan pag nakikipaggera yan. Pag nakikipagdigma yan si David, buo ang loob niyan. Sabi niya nga kaya matapang ito si David kasi every time that he is going to war, he's not going to war alone. Akalain nyo, meron siyang mighty men. Higit sa lahat, ang nagtuturo sa kanya, ang nagkokontrol sa kanya sa war, nang hihingi siya ng provision, ng instruction sa Diyos. So alam ni David kung anong gagawin niya. Kaya kahit sinong humarang dyan, hindi pwede. Hindi pwede talagang he will accomplish kung ano man yung gusto niya mangyari. Pero here comes Abigail. Na kung saan, makikita niyo po mga kapatid, she plead para sa safety. No, she plead for the safety of her household. Kaya nga makikita niyo po dito po sa intervention niya with David na ginather niya lahat ng pwedeng para lang makausap niya si David. Ubaga, in everything that she can do, she did it. Ubaga, ginawa niya po yan with all her might para lang for her husband's household, for the safety of her husband's household. Alam niyo po ba, sa mga nanay na nakikinig po ngayon at sa mga asawang babae, alam niyo po ba, if you're not aware, that is one of your characteristic as a wise woman. Kung maalala niyo po, yung ginagamit nating text, in the book of Proverbs 14 verse number 1, remember that every wise woman will build her house. Di ba? It means, sabi ko nga po, nandoon yung characteristic ninyo na gagawin nyo ang lahat para maprotektahan. Tingnan niyo po, the testimony of Ma'am Alma. Wagamat nandoon sa dating buhay si Sir Jun na meron siyang bisyo, pero nandoon yung pleading niya na huwag niyang gagawin yun sa loob ng tahanan at huwag niyang uutusan yung pamilya niya para bumili ng mga ganun. Di po ba? Isa yun sa mga napakagandang illustration. And then yung dumating sila sa problema, ganun ulit. Di ba? Ito po yung sinasabi ng ating mahal na pastor na pwedeng pag-usapan at pwedeng upuan at hindi agad kumbaga, papasok ka doon sa isang situation na parang courtroom agad yung bahay. Di ba? Yan po yung sinasabi ng ating mahal na pastor. Kaya nga, nandiyan yung salita ng Diyos na nagre-remind sa atin na you should build sa lahat ng mga asawang babae, you can build your house. It doesn't mean that you will take over the leadership of the husband. But the Bible says, is every wise woman buildeth her house. Sa maraming pamamaraan, pwede po, katulad ng testimony ni Ma'am Alma, sa paano pamamaraan siya nakipaglaban para sa safety ng kanyang household? Prayer. Di ba? Sa pamamagitan po ng panalangin. Katulad yan, it's the same thing what Abigail did para sa safety ng household niya. ng household nila ni Nabal, ni King Nabal. Kasi alam talaga, during those times, mga kapatid, kilala si David as a warrior. Sabi ko nga, talagang, pag sinabi ni David that he will take over that kingdom, makukuha niya yan. Pag sinabi ni David na makikipaggera siya sa'yo, makukuha niya yan. Yung gera na yan, mananalo siya dyan. Alam ni David kung paano ka papasukin. Alam ni David kung paano ka tatalunin by any means necessary. But here comes Abigail. Nag-plead. He plead. Talagang nakipag-bargain siya with David for the safety
of Nabal's household. Sa lahat ng nasasakupan ni David, ni King Nabal, safety ang pinlid. Di po ba, napakagandang karakteristik yan pagdating sa isang nanay. Sabi nga ni Ma'am Alma kanina nandoon yung situation na ayaw niyang maging career woman Gusto niya lang maging housewife siya. Napakaganda po sapagkat napaka-importante ng talat ng istorya po na ito. Sabi ko nga, if you are not aware, wives and the mothers right now, balikan niyo yung istorya ng virtuous woman in Proverbs chapter 31. Makikita niyo po doon na ganun din. Iniingatan din ng virtuous woman yung kanyang pamilya. Diba? Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, it takes a wise woman to build her house. Diba? Sabi ko nga, it doesn't mean that you will take over the leadership. Ganun naman po yung sinabi ni Ma'am Alma. Wala naman siyang move na parang makikita mo na tinake over niya at sinabi niya kay Sir Jun, ano po ba tawag niyo kay Sir Jun? Anong tawag niyo kay Sir Jun? Lahat na pag sinabi natin, Daddy. Di ba, sir? Wala namang move si Ma'am Alma na sabi niya, ako na lang ang magiging leader na tahanan nito kasi nagkamali ka. Ako na lang yung leader na tahanan nito kasi meron kang bisyo. No. Isa lang ang lumabas sa bibig ni Ma'am Alma kanina kung nakikinig po kayo. Siya lang ay nananalangin. Di ba? That's how she plead the safety of her household. Napakaganda po na ito, mga kapatid, sa kadahilanan na para po sa mga wives and sa mga mothers na nakikinig po ngayon. Maybe you are on that situation na parang you want to end it na. Sabi nga ng ating mahal na pastor, parang gusto mo nang tapusin ang lahat. Parang gusto mo nang kausapin yung mga anak mo na, pili kayo, kanino kayo sasama. Di ba? Pili kayo kung kanino, sa akin o kay papa nyo. Pili kayo kung kanino kayo sasama. Maring nandoon na po kayo sa sitwasyon na yon. Pero tandaan nyo, you can plead. Mothers and wives that are listening right now, you can plead to God for the safety of your household. Napakaganda po ng tagpo po na ito. Sabi ko nga, one verse lang, si Abigail. Isa lang ang makikita mo sa story niya. She plead for the safety of her husband's household. Kasi alam niya, sobrang salungat iba ang ugali ni King Nabal sa ugali niya Si King Nabal talagang, sabi nga ng Bible, sabi nga dito in the book of 1 Samuel, chapter number 25, verse number 3, si Nabal ay evil and churlish and evil. Kalain nyo, pambihira, sabi nga, nabanggit ni Ma'am Cynthia kanina sa kanyang introduction meron siyang nakakausap, meron siyang kakilala na ganito rin ang problema. Sa lungat, parang wala nang pwedeng magbago sa asawa niya. Pero makikita nyo po, isa lang ang ginawa kasi tatapusin siya ni David Uubusin talaga ni David to back in those times, pag sinabi ng Panginoon, wipe them out, wipe ka talaga dapat. Pag nagtira ka ng isa, kahit cattle, delikado ka. Delikado ka sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, ubusin mo yan, ubusin mo yan. We don't know kung ano man ang instruction ng Diyos kay David during that time that he will take revenge on Nabal. Di ba? Pero makikita nyo po, for the safety of household, humarap ang isang nanay. Amen. Humarap ang isang asawang babae. Mga kapatid, sa mga mothers at mga asawang babae na nakikinig po ngayon, ito po ang lagi nyo tandaan. Every time that there will come the danger sa buhay ng pamilya nyo at wala si mister, that is how you build your house. Protect them. Protect them. Kasi kung alam nyo po na ang tatay, meron kayong isang tatay na leader na tahanan na pinoprotektahan by any means necessary ang inyong pamilya, you should also stand with your husband. Lagi nyong isipin, okay, sige, eto na, wala na si mister, pumasok na sa kanyang trabaho, meron nang ginagawa si mister, nandito ako ngayon, naiwan ako sa tahanan, Panginoon, tulungan niyo po ako. Give me wisdom. Give me wisdom on how I will protect this house from the danger na nakaabang sa aming pamilya. Di ba? Madali lang. Halimbawa, for the sake of illustration, po, with all due respect, Ma'am Alma, sa nangyaring problema, pwede naman sabihin ni Ma'am Alma, hindi ko nakakausapin si Sir Jun. Aalis na lang kami. Pwedeng ganun Which is reality, ma'am. Di ba nangyayari po ngayon?
sa bawat pamilya. Na pag may nakitang problema sa asawa, uuwi na lang yung asawang lalaki, wala na, kandado, sarado, katoliko na yung bahay. Biro lang. Wala ka na matatagpuan. Oh, and not just only that, sa panahon ngayon, pambihira. Talagang, imbis na kayo lang nakakaalam, buong mundo na makakaalam. It's because of the social media. And everything, madali lang po Madali lang sumira ng pamilya. Kaya nga ang tinuturo ng ating mahal na pastor dito, anong pamamaraan ng Diyos para ang isang pamilya ay mapanatili. Kaya nga meron po tayong ganitong programa na kung saan nakita natin by the testimony of Ma'am Alma and by the illustration of the life of Queen Abigail, makikita nyo that you can stand. Pag may danger na paparating, basisense nyo po yan. Bakit? That is one of the characteristics na ibinibigay po sa inyo ng Panginoon bilang isang nanay. Dahil alam ng Panginoon meron siyang disenyo sa bawat miyembro ng pamilya. Alam ng Panginoon na nung naglagay siya ng tatay sa pamilya, alam ng Diyos kung ano magiging role niya. He will become a hard worker, siya ay magtatrabaho to provide everything spiritual and material para sa kanyang pamilya. Ngayon, bilang isang nanay, kaya po kayo helpmeet ng asawa. Bakit? Para yung ginagawa ng asawang lalaki ay masusuportahan nyo po na kapag wala si tatay, merong isang babae na tatayo to protect and for the safety of the household. Diba? Bagamat gano'n na, sabihin natin, sabi ko nga, maaaring may mga nakikinig po sa atin po ngayon na mga nanay na katulad ng sinasabi ni Ma'am Cynthia kanina. Let's say you have a husband that is not perfect. You have a husband na full of just like what Nabal's description is concerned. Diba? Churlish and evil. Sabihin natin ganon. Pero that's not the end of your family. Marami po, actually hindi lang si Ma'am Alma. Alam ko marami sa inyo ngayon ang kaya makapag-testify niyan. Na dati may ganyan din naman kayong husband. Pero ngayon sa biyaya ng Panginoon, sabi nga, si Sir Jun graduating na. Di ba? And narinig ko po sa testimony ni Pastor Louie nung nandito po siya sa church. Isa sa mga pinagmamalaki talaga ni Sir Jun sa kanyang pagtatapos sa kanyang career. Siya ay graduating student ng Philippine School of Scriptures. Di ba? Very proud na magsabi na siya ay student of the Bible. Di ba? May kita mo, pero kung susundan nyo po, yung storya kanina nila Ma'am Alma, abay, pag hindi ka pumunta dito, maglalasing ako. O, diba? Kumpara mo. Tapos sasabihin ni Ma'am Alma, magpipray lang siya. O, diba, salungat din. Pero kita niya naman po, nasan ngayon si Sir Jun? Answered, sabi nga ni Ma'am Alma kanina answered prayer siya nung sinabi ni Sir Jun na magpapabaptize na sila. Answered prayer siya nung nag-conclude si Sir Jun na dito tayo sa church na ito. Ito yung church na para sa atin. Ito yung church na ibinigay ng Panginoon sa atin. Answered prayer si Ma'am Alma. What Ma'am Alma did is just she pleaded to God for the safety of her household. Sa mga nanay at mga asawang babae na nakikinig po ngayon, maaaring sabihin nyo, iba naman kasi yung storya ni Ma'am Alma. Iba naman yung storya, sir, ni Ma'am Alma sa storya ko. Yes, you have different stories, but remember, you have the same God. Yung Diyos na nilapitan ni Ma'am Alma ay isang Diyos din na pwede nyo pong lapitan. Di ba? Yung Diyos na kung saan nanalangin si Ma'am Alma for the safety of her household, iisang Diyos pa rin po yan hanggang ngayon. Maaaring sabihin natin yung date na kung saan constant na nagpipray si Ma'am Alma regarding that matter. Ang layo na sa date natin ngayon. Pero yung Diyos na nilapitan ni Ma'am Alma ay hindi po nagbabago. Kaya nga napakaganda po ito. Katulad, again, sabi ko nga, yung storya ni Abigail, napakaganda The story of Abigail is very good pagdating sa mga nanay. Kaya I would like to encourage every mothers, would like to encourage every mothers and every wife na let's reflect on this testimony of Ma'am Alma and the story of Abigail. Na hindi katapusan lagi kapag may nangyayari sa loob ng tahanan. Hindi hiwalayan ang solusyon. Narinig na po natin yan sa ating mahal na pastor. Salamat sa Panginoon. We can say that truly God is in control of everything. Biyaya ng Panginoon. I don't know what happened to the divorce bill na pinapasa nila sa Kamara ngayon. I don't know. Pero for some case, maaaring may nagsang-ayon, pero sa biyaya ng Panginoon, hindi pinirmahan.
No, that's a blessing na talagang makikita mo na Diyos pa rin talaga ang nagko-control sa lahat ng bagay. Kung yun ay napasan ako, sinasabi ko sa inyo, marami ngayon ang magbubunyi. Marami ngayon ang mabilis. Sige. Kumbaga yun ay magiging batayan. Pero salamat sa Panginoon na hindi niya hinayaan yun upang ang tanging maging batayan ng bawat asawang babae at ang bawat nanay ay ang salita ng Diyos. Napakaganda, no? Napakaganda po. Basahin lang natin yung comment dito ni Ma'am Tess. When we can understand things, kneel down, talk to God, and stand strong. For strength and honor is our clothing. Yan. Proverbs 31, yan po may kita nyo sa virtuous woman. Strength and honor are her clothing. No, kung maalala nyo, nabanggit din natin yan dito na usapan din po natin yan dito. Kaya mga kapatid, napakaganda na narinig nating istorya ngayon. If Ma'am Alma can do it, mothers, wives na nakikinig na yon, you can do it. Again, sabi ko nga, huwag tayong magpadaan sa iba't ibang klaseng istorya. Wala namang pare-parehas na storya. Lahat tayo iba-ibang storya. May kanya-kanyang buhay tayo eh. Iba yung storya ni Ma'am Alma, iba yung storya ni Ma'am Cynthia, iba yung storya ng ibang mga mothers na nakikinig ngayon, ibang storya ng mga asawang babae na nakikinig ngayon. Pero lagi nyo pong tatandaan, yung nilapitan ni Ma'am Alma na Diyos, iisa pa rin yun hanggang ngayon. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya nga po, wag kayong matatakot sa anumang danger. Sabi nga ni Ma'am Tess sa panahon na medyo hindi nyo na nauunawaan ang lahat, isa lang ang kailangan mong gawin, luhod. Luhod lang. That's how you fight. Kalahin nyo, sabi ko nga po, ako ma'am, sa totoo lang, natatapangan ako kay Abigail Si David yung harapin. Si David yun, si David. Si David yun, mga kapatid. Kung gusto nyo makilala si David, wala pa ako nabalitaang natalong gera na itong taong to. Tsaka ito ma'am, si David kasi, pag natalo, bumabawi ito Bumabawi ito. At pag ito ay bumawi, sinisigurado ko sa iyo, pulbos talaga. Pero makikita nyo naman, here comes Abigail. Full of wisdom and strength. Now, she humbled himself. Queen siya, ma'am di ba? Queen to si Abigail. That time, hindi pa hari si David. Isa lang siyang man of warrior that time. Sino ba si David kumpara sa queen? Pero makikita nyo po, hindi pinairal ni Abigail ang kanyang pagiging queen. Kundi nagpakumbaba siya sa harap ni David to plead, not for herself. Bagamat later on, namatay si Nabal, naging asawa siya ni David. Nagustuhan ni David. Na-attract si David, sabi niya, matalino to. Magaling to, strong. Bagamat ganon, she humbled himself in front of David na nagpakita siya ng pleading niya, please spare us. Kasi kilala niya si David Pag sinabi ni David, wipe them out, ubos yang kaharian ni Nabal na yan. Ubos yang household ni Nabal. Pero tingnan niyo po, tumayo ang isang asawang babae, tumayo ang isang nanay to plead for the safety of her household. Kaya sa mga mothers at sa mga wives na nakikinig po ngayon, that's how you became a wise woman. Stand! Stand, panindigan mo, may Diyos po kayo Tears will come. Pwede kang umiyak, pero tandaan mo, joy always comes in the morning. Hindi all throughout iyak ka ng iyak. But if you will stand and kneel down and pray and plead to God to spare your household from all those things na gustong mangyari ng diablo na sirain po kayo, just like what happened to Abigail and just like what happened to Ma'am Alma, ibibigay ng Diyos ang pinakamagandang resulta na hindi nyo po inaasahan. Kaya nga sabi ni Ma'am Alma kanina sinimula ng anak, tatapusin ng tatay. Biyaya ng Panginoon, sabay silang magtatapos. Biyaya ng Panginoon, sabay silang magtatapos ngayon. 4th year si Aljun, 4th year si Sir Jun, blessing ng Panginoon. Diba? Hindi inaasahan. Ako po, naniniwala Ma'am Alma, hindi nyo na inaasahan ito. Hindi na bonus pa. Alam ni Ma'am Alma si Sir Jun makakatapos, pero si Aljun joke lang. Si Aljun po kasi na matagal ko pong nakasama po yan dito sa church at sa kalokohan at sa kaayusan nakasama ko. Hindi, matagal ko po yan nakasama si Aljun po dito. Yan, kaya maganda po. Tingnan nyo yung blessing ni Ma'am Alma ngayon.
Diba? Because she stand on that part na I will by any means necessary. Wala nang magagawa si Ma'am Alma. May career yung asawa niya. Yun ang panalangin niya sa Panginoon. Maging housewife siya. Full-time housewife. Kaya nandoon na by any means necessary, she will protect her home by God's grace. No po? And kita nyo naman yung blessing. The safety of her household, nakita nyo naman kung saan po sila dinala ngayon. Kaya mothers, wives, huwag kayong maimposiblihan. Hindi ito scripted. Hindi naman namin talaga, ito, Ma'am Alma, ito lang yung sasabihin mo. No, hindi, wala pong scripted dito. Ito po ay totoong testimony na nangyari based sa pagsunod ng salita ng Diyos. Kaya nga from the very beginning of this program, sabi ko sa inyo, hindi namin ibibigay ang opinion namin sa inyo. Kasi kung opinion lang ng tao, manood na lang tayo ng balita. Sundin na lang natin yung mga pinag-uusapan sa camera. Di ba? Sundin na lang natin yun. Kung ano man gusto nila mangyari, okay na. Ganun lang kung opinion. Pero hindi po Nandiyan dyan ang salita ng Diyos as the final authority ng buhay ng bawat nanay at ng bawat asawang babae. Kaya nga, kagaya ni Abigail, magpakumbaba tayo. At gaya ng sinabi ni Ma'am Alma kanina, panalangin ang tanging solusyon. Amen? So I hope mga kapatid na tayo po ay na-bless. No? Salamat talaga sa Panginoon na Diyos ang gumawa ng paraan para matuloy yung testimony ni Ma'am Alma sapagkat blessing ito sa mga karamihan. Ma'am Cynthia, magpapaalam na po tayo and baka mayroon pang gustong batiin si Ma'am Alma and then later on magpapaalam na po tayo. Go ahead po, Ma'am Alma. Unang-una po, magpapasalamat po ako sa inyo, sir, for the privilege na makasama po ngayong tanghali. Amen, ma'am. And gusto ko rin po magpasalamat sa husband ko na pinayagan po ako. Amen. Thank you, Sir Jun. And sana po nakapakinig siya kasi may conference siya ngayon Sa mga kapatiran po sa Lapungan, maraming salamat po for joining us today. And patuloy lang po tayo sa ating pong gawain sa Panginoon. Amen, amen. Amen. Ma'am Cynthia. Opo, ma'am. Marami pong salamat. Actually, nung magsisimula to, sabi ni Sir Maki na kayo yung gagawin naming guest. Sabi ko, naku, hindi ko pa nakaka-fellowship si ma'am. Paano ko kaya i-approach? Kaya salamat kay Ma'am Tess. Ngayon nakikinig siya, andyan siya, watching siya. At siya yung nagbigay ng way para magkaroon kami ng communication ni Ma'am Alma. At talagang napakalaking pagpapala muli ang narinig namin ngayon. Sabi ko nga, itong programang ito talaga ay isang pagpapala. Hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat na kung saan ipinapakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Totoo ang sinabi ni Sir Maki na ang Panginoon na tinatawagan ng mga taong itong nagkaroon ng mga pinagdaanan, ay yun din yung Panginoon natin na nandito makikinig sa atin. Amen. Siya magbibigay sa atin ng pagpapala. Napakatotoo talaga itong ating naging verse na yun, 37:5, sir, na commit thy way unto the Lord. Yun yung nakita ko kay Ma'am Alma Sabi niya, nakita niya yung kabigatan, nakita niya yung mga problema, mga suliranin, pero hindi siya sumuko Ipinakita niya pa rin na may Diyos ako. Yung Diyos na tinatawagan ko noon, yun din ang Diyos na magbibigay sa akin ng kasagutan ngayon. Kaya totoo ito, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ngayon, nag-harvest na siya ng kanyang pag-commit niya sa Panginoon, hina-harvest niya ngayon. Andito na yung reward ng pagbibigay niya ng sa lahat ng kanyang kabigatan para sa Panginoon. Biruin mo, ngayon ko rin lang nalaman na dalawa pala sila, si Sir June at saka yung kanyang anak na nasa PSS at ngayon ay gagraduate na. At isang pagpapala, nakikita ko itong graduation, darating na graduation kung may 3 mata si ma'am, iiyak pati yung ikatlo sa tuwa. Ma'am, may nag-I love you sa inyo. Si Prudencio Cabreros Patricio Jr. Ayan na. Nag-I love you, ma'am. Sir Jun, magandang hapon po sa inyo, Sir Jun. Magandang hapon po. Salamat po, Sir Jun, sa patutuon ninyo sa inyong pamilya. At sa pagkakaroon ninyo ng virtuous woman. Talagang, she is a crown to you, sir. Amen. I salute you, sir. God bless you. Amen. Amen. Maraming salamat po. I hope that by God's grace ay naging tulong po kami sa inyo and naging encouragement ang testimony ni Ma'am Alma
At sa lesson na ating nakita sa mga binitawan ni Ma'am Cynthia and sa lesson mula sa salita ng Diyos, I do believe na ang bawat isa po sa inyo ay pinagpala po na yan. And on top of all this, lagi po namin sinasabi, is to God be all the glory. Kaya magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng inyo pong favorite noontime show. At abangan nyo pa ang mga susunod na magiging guest natin dito. Alam nyo, so tama yung sabi ni Ma'am Cynthia. Nung nakita ko yung first time ko nakita yung comment ni Ma'am Cynthia, ni Ma'am Alma, sabi ko, maganda kung ito ay masishare ni Ma'am Alma sa marami. No, kaya sabi ko, ma'am, hanapin niyo si Ma'am Alma. invite niyo si Ma'am Alma dito para kaya maaring kaya ganoon na lang yung paghahadlang ng Diablo eh. Pero salamat sa Panginoon, mas dakila ang ating Diyos. Alright? So once again, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po na sumubaybay sa ating programa. May God bless you all. And magkita-kita po tayo next Tuesday. Only here in your favorite noontime show, The Baptist Lunch. God bless you all and have a blessed day ahead. Bye-bye. Bye! For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. But nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find. But when I found Jesus, something deep inside has said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you've found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following